Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na ibinunyag nga ng mga general ang ginawa nga ni Kuting na sa kanila na mga hindi pinagkakatiwalaan at talagang pinatigo nga ang matitinong mga opisyalis ng mga general na ito matapos nga silang gumawa ng mga hakbang kontra nga kay Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na talagang ginamit na nga ni Kuting ng Norte ang kanyang alas, ang kanyang mga pera para ipatigo ang mga general na kumokontra nga sa kanya. Ngunit ayon pa rin sa mga natitira ng mga men in uniform ay patuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban, lalong-lalo na napuperwisyo na ang taong bayan. Kami ay naglingkod para sa taong bayan, hindi lamang para sa iisang tao na si Kuting ng Norte na ito na talagang iniisa-isa na kami. Ngunit hindi pa rin kami susuko at hindi pa rin kami magpapatinag sa kanyang estilo dahil mas lalo pang lalakas ang puwersa namin para masugpo ang mga kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Parent, matitinong magulang. Ngayon, kung ikaw magulang kang lulong ka sa droga, hikayatin mo pa anak mo, pat session kayo. Baka pati kayong mag-anak, kayo mag-o-orgy. Yung mga walang kwentang mga Pilipino itong mga pinipilit ikabit ang Duterte, si Digong, bato, PNP natin sa EJK. Putang ina nyo. Hayop kayo, PI kayo, PI. Pakabit nyo sa... Ang ganda ng naging resulta ng ano. Pipilit ninyo kasi na buhay ngayon 300,000. Napuno ngayon kulungan natin. Pipilit ninyong order yung EJK. Saywar nga yun eh. Hindi nyo maintindihan kasi. Kasi pang ano lang kayo, pang opisina lang kayo eh. Hindi nyo maintindihan, never nyo maintindihan. Hindi kayo mawak ng tao. Hindi kayo... Putang ina. Hindi kayo wala sa responsibilidad nyo yung kinabukasan ng isang syudad, ng buong Pilipinas. Hindi kayong iniiyakan. Sasabihin ngayon ng nung iba dyan, lumapit sa akin yung mga biktima, etc. Puta na yun. Paano kayo, that's BS. BS talaga. Kaya huwag nyo na dapat iboto yung mga ganyang klase, mga pipitsugin, mga walang kakwenta-kwentang mga government official yung ganyan. Kita nyo, nagiging problema, they spend money para lang gamitin ng Malacanang, kaalyado ng Malacanang to bring about yung ganyang gusto nila. Kaya nga, ang sa akin, decide, mga kababayan, decide. Mamili lang kayo, dalawa lang yan. No? Yung on a lower level. O sige, gusto nyo, yan na yung Duterte, Marcos Duterte. Mamili kayo, Marcos Duterte. Duterte lumalaban sa droga. Marcos, gumagamit ng droga. Hanggang ngayon, hindi ka nagpapa-hair follicle test, Bongbong Marcos. Ibig sabihin, gumagamit ka ng droga. Ganun kasimple. Magpa-hair follicle test ka, BBM. At kayong mga nakapaligid sa kanya, lalo na AFP, PNP, siguraduhin nyo mag-hair follicle test yan. Kasi hanggang hindi yan nagpa-hair follicle test, gumagamit ng droga. Ganun kasimple. Huwag nyo kaming gawing tanga. Choice. Isang presidente lumalaban sa droga. Hindi baling pumatay. Hindi bale. Isang presidente gumagamit ng droga. Ito lumalaban ng droga. Ito gumagamit ng droga. At yung mga nakapaligid, gumagamit ng droga. Ngiwi. Ganun sila. Ngiwi. Ito, may ngiwi ba? Tapos sasabihin itong isang gago, nagpepentanil. Na binabanatan niyo ng mga vlogger. Putangin na nyo. Puta ng mga pagsama-sama kayo sa isang isla. Kung ako lang ang masusunod, ilagay ko kayong lahat sa isang isla.
pending death penalty. Ninyo, ayop kayo. Lahat kayo, sama-sama. Bigyan ko kayong piko, magsaksa, magpatayan kayo doon. Gusto nyo, magkuhang kayo. Ang objective niyo, hukayin nyo hanggang isang dampye. Hukayin nyo. Kanya-kanyang hukay kayo. Hayop kayo. Kung mag-aasta kayo, Congress, Senado, kala ninyo, napaka-powerful ninyo. The power came from the people, nakalagay sa konstitusyon. All power, all authority emanates from the people. And here you are. Here you are. Punta nga, lording over the Filipino people. Tangina nyo, hayop kayo. May araw din kayo. Matatapos din yung kingdom ninyo. Matatapos yan. Sabi ko na sa inyo, I'm warning you na the Filipino people will make a choice. Simple lang yung choice. Bongbong Marcos, Duterte. Yun lang. Huwag mo na isama yung matanda, si Digong. He has done his time. He's given us a legacy. And right now, yung anak niya, ang Vice President. Dalawa lang yan, constitutionally mandated yung dalawa. May 31 million, 32 million. President, Vice President. Dalawa lang yan. Walang ibang tao ang pagpipilian nyo. Not even the military. Not even a junta. If there will be a revolutionary government, it will be Sara Duterte who will declare the revolutionary government, not the military, not any council. It will be Sara Duterte who will implement a revolutionary government. It's a choice. The people will give her the choice, and she still has a choice. Gusto niya, ayaw niya. Gusto niya, ayaw niya. Ganun lang yun. Bongbong Marcos, Duterte, isa, gumagamit ng droga. Hanggang ngayon. Nag-air polycol, ayaw eh. Oh. Ano doon? Depensa kayo, kahit anong gawin yung depensa. Napaka-obvious, huwag nyo kaming gawin tanga. Ayaw pa magpaano eh. Sara Duterte, lumalaban sa droga. At least nagpo-pronounce siya na problema yung yung droga eh. She is aware of the problem. Mamili kayo. Okay, one level up. Mili kayo. Kung sino pipiliin nyo dyan, magiging leader na susuportahan nyo. Pwede naman kayo, gusto nyo, suportahan si Marcos. Sige, suportahan natin lahat si Marcos. Oh, Marcos, pula. Pula ko ha. Marcos! Marcos! Oh, Marcos forever! May bagong... Bagong... Ano yung kanta niya? Bagong Pilipinas, bagong bangag. Oh. Bangag ikaw, bangag ako. Lahat kami, mga bangag. One level up. Mamili kayo, Duterte, Marcos. Kung sino piliin nyo, one level up. Pilipinas na narco state. Pilipinas na bangkarote. Financially, bangkarote. Ang pinakamasakit doon, bangkarote sa moral standards. Bankrupt. Kung isipin mo, bankrupt ka sa moral fiber, buta lang yan. Yun yung mangyari sa Pilipinas. With the Marcos. Liwanag eh, kitang-kita eh, doon pupunte. Narco state. O kaya, para tayong, pwede tayong pumunta doon sa avenue ng Ukraine. Gutay-gutay tayo. Kita niyo yung Makati, yung BGC, Ortigas, lahat yan. Yung business district sa Araneta, giba lahat yan. Tangin ng mga yan. Girayan ba naman ng China eh. Oh, tingnan nyo. Doon, pwede. Doon tayo pupunta. Maraming patay ng Pilipino. Giba-giba tayo. Style Ukraine o style tayo. Style Gaza. Sasagasaan lang tayo. Wala kaming magagawa. FJ, wala kaming magagawa. Wala kaming missile eh. Wala kaming Wala nga kaming baril eh. Ang magagawa lang namin ay protektahan yung mga kababayan natin, yung mga pamilya. Umalis. Kasi magigiba yung ninyo eh. Wala na. Grabing dusa yon. Kaya pwede tayong dumaan eh. Pwede tayong doon, yun ang tahakin natin eh. Pagka si Marcos. Putang yun ang mga yan, hayop yan. Party dito, party doon. Sige. Punta ka na nyo. Depensahan nyo si Marcos. Sige.
makikita yan in the future na tama o mali. Alam ko tama ako. Alam ko tama kami. Kami ni Bukay, kami mga FGF. Alam ko tama kayo mga sumusuporta. Dito sa kabila. So malinaw. Kung ito suportahan nyo, pwedeng magresulta sa narco state tayo. Pwede tayo. Bangkarote na nga eh. Bangkarote. Nagbebenta na ng ginto eh. Nasa yung pinagbenta ng ginto. Kumukuha na nga ng pondo sa PhilHealth. 90 billion. Buti nga, napigil ng Supreme Court. Naniwala kayo, susundin yung Supreme Court? Tanga ng mga yan. Nagnanakaw nga sila, bilyon-bilyon, trilyon eh. Maniwala kayo, susundin yung Supreme Court? Wala nga respeto yan. Binibili nga nila yung Supreme Court eh. Okada, di ba? They have corrupted almost all the agencies of government. What makes you think that the Philippines will be a better country for Filipinos? They are driving the country to the point of bankruptcy. Anong main ticket, ngayon? Mga bill better, more daw. Ano yung main ticket items ba? Nasaan yung pera? Nasaan yung flood control, 5,500. Ilang billion yun? Nasaan na? Ayan, baha, Pilipinas. Anong gagawin natin? So, ang masama doon yung, sige, yung financially, bangkarote tayo. Ang masama, yung morally, bangkarote tayo kasi okay lang yung nakawan. Kasi yung mga Pilipino, vlogger, mainstream media, ibang Pilipino. Even the young Filipinos. Okay lang sa kanila at pine-praise nila, titignan niyo yung mga Facebook na mga like nila. At minumura pa si Duterte, minumura pa yung mga pulis ng puta ng mga yan. And ginajustify ang galing-galing ng Quadcom, ang galing-galing ng Kongreso. Puta na mga yan. Sige, doon kayo kay Marcos. Ang question na lang sa akin niya papayag ba tayo, Pilipinas, especially FGF, papayag ba tayo na ganon ang mangyari sa Pilipinas? Wala na ba tayo talagang choice o meron? Ang isang pupuntahan pa niyan ay maghati ang Pilipinas. Sige, lahat kayo sa Luzon, magkakasama kayo. Kung Visayas gusto sumama sa inyo, kasi nandiyan si Tamba, sige, sama-sama kayo. At yung Mindanao, hihiwalay na lang. Para walang gera. Walang civil war. Kanya-kanya na lang tayo. Sige, diyan kayo sa gobyerno nyo. Putangin na nyo. Diyan kayo kay Marcos. Diyan kayo kay Tamba. Diyan kayo kay Lisa. Diyan kayo sa party-party. Diyan kayo sa mga English niya. At baliwala sa inyo yung ginagawa Okay lang, nakawan, okay lang yung mga droga-droga, okay lang lahat yan. At pinoprosekute niya si Duterte, EJK, mga pulis, minamasama, walang iya pa yung mga pulis ngayon. Matapos nilang trabahuin ang mga drug lord, yung sindikato. Lumaban sila. Ngayon, kasalanan nila. Pumatay sila. Anong po dyan? You are failing to appreciate the efforts done by the past administration, Duterte, down the line, up to the PNP, AFP, to stop the drug menace. 1.6 million surrendered. 300,000 were captured in operations, alive. Ano sinasabi nyo, EJK? Lumaban nga Ano ba kahirap intindihin yun? Putang ina nyo, tapos nyo palilitawin nyo, sinadya. Mas mahalaga pa sa inyo yung buhay ng mga namatay na yon na sinasabi nyong biktima ng EJK. Pero hindi mahalaga sa inyo yung buhay ng mga biniktima. Anak ng puta ng mga klase kayo, mga Pilipino kayo. Maghati na lang tayo. Hatiin na lang natin Pilipinas para matigil tayo. Yung kabila, ano yung choice? Kung pinili niyo yung Duterte, lumalaban sa droga,
ayaw ng nakawan. Lumalaban sa korupsyon. Alam ko, FGF, neutral tayo eh. Pero, tatanungin ko kayo, FGF, kung may choice, kung ano yung gusto nyong choice. Di ko ipipigilan. Gusto nyo kay Marcos, doon kay Marcos. Yung gusto kay Duterte, doon kay Duterte. There's got to be a choice. Doon tayo sa tama. Yung isang pinuno, yung presidente ngayon, mukhang ilulubog talaga tayo. Yung isang pinuno, may pag-asa tayo. Pero hanggat hindi ka tumatayo, kainday, hanggang hindi ka tumatayo, manganganga ang Pilipinas. Ngayon, itong drive nito, birahin ng birahin tong mga Duterte, pamilya, para ma-ensure wala ng kalaban. Para continuous. At yung mga dilaw at mga komunista, sama-sama sila, babangon muli. Putang ina mga yan. Sila lang yung sasama-sama, babangon muli. Lubog ang Pilipinas, dinaan sa ayuda yung mga mahirap, mga tanga rin, yung iba, na okay lang, bilhin ka ng bilhin, basta dumadating yung ayuda. Ang pinambili, taxpayers' money. Pero habang ginagawa nila yon, they remain in power, they will remain in power for a long time unless kayo, you do something about it. Unless kayo, you make a choice for the country, for the future generations. Walang mangyayari sa atin pagka mali yung choice nyo. And then, ang ano doon, wala, tuloy-tuloy lang tayo lulubog. Ganong kabigat yung ano, pero naman problema sila. They want to be in power, they have to strike at the Dutertes and lahat ng kaalyado, isa-isa yan, una-una. And then, yung mga account, no? SOCMED account nitong mga kaalyado na nagsasalita lang ng freedom nila to express yung naalam nila, binibira, tinitake down. Kaya, mga kababayan, balik ako dun sa proclamation number 4, yung huli, no? Yung death penalty, no? Kasama doon yung mga, kasama doon yung, sa death penalty, yung mga fact checker, kasama doon. No? I would gladly kill everyone, each and every one of them, fact checkers, kung napatunayan na kayo ay sinupil ninyo ang right, freedom of expression ng mga Pilipino. Tumanggap kayo ng pera at nagpagamit kayo sa mga politiko na tarantado para supilin ninyo yung rights. Nasa Constitution natin yon. No law shall be passed. Dapat yon i-revise sa Proclamation number 3, yung sa Constitution. Na isa yon sa dapat i-revise. I want it on record na para hindi ko makalimutan. Kasama sa revision ng Constitution, no, kasi nakalagay doon, no law shall be passed abridging the freedom of expression. Dapat idagdag doon, no policy, no process, no system, no anything under the sun shall be adopted na pinipigil yung freedom of expression. So when it comes to SOCMED accounts, mga ganyan, hindi mo pwedeng basta-basta birahin. Otherwise, death penalty ka. Putangin na nyo. Death penalty kayo. Wala. Patay kayo. So, tignan natin kung di kayo tumino. Ano yung community standard? Putangin na nyo. Ang community standard, death penalty. Patayin lahat ng tarantado. Lahat ng gumagamit lahat ng sinusupil ang tao, inoppress ang tao. Freedom ng taong madinig ang ano. Kaya ang ginagawa niyong tanga ang Pilipino. Kaya tanga ang Pilipino. Because input, output, wala. Yun lang ang ano. Wala ng thinking process. Wala ng critical thinking. Hayaan lang dapat natin mag-discern yung taong bayan. Mapakinggan niya to negative. Mapakinggan niya to positive, etc. Let them decide. Hindi yung iaano mo, i-screenshot mo lang siya,
ibibigay mo lang sa kanya all the positive things tungkol sa isang tao. Let them hear also the negative. So that yung society natin of Filipinos, alam kung paano tumingin ng tama at mali. Alam nila na ayuda, mali na, putang na nyo, ginagawa niya kaming tanga ginagawa niya kaming tamad Yun. And anyone can speak about it. Hindi yung susupilin nyo yung SOCMED account, bibirayin nyo yung mga vlogger, bibirayin nyo yung puta ng Facebook na yan, papatayin nyo yung mga account nila SAS, no? Nila Doc Lorraine. Titirahin nyo kung sino-sino pa yung mga nangyayari. Hindi nyo mayari yung mga account ng mga general na nag-iingay. Takot kayo Tangina nyo. Sige, tirahin nyo yung account ko. Tirahin nyo yung account ko sa Facebook. Tirahin nyo. Papapatay ko talaga kayong lahat pagka umikot ang gulong. Tangina nyo. No mercy. Identified naman kayo Tangina nyo. Tingnan natin kung hindi kayo humingi ng tawad. Hindi ko kayo patatawarin. Umikot lang ang gulong. No, yari kayo. Gurgurin nyo yung mga account namin. Tangina ninyo, hayop kayo. Dapat, nandun yung freedom of expression. Let the people be educated kung ano yung actual na nangyayari. And let them discern kung tama yung sinasabi mo o fake news. Otherwise, kung hindi nyo gagawin yung ganyang standard, I will ban it. I will ban Facebook. Tangina nyo. Ginagago nyo. Tinitimpla nyo yung utak ng tao pati media, kayo. Kasama kayo. SOCMED. Pati yung yung mainstream media. Pati mga print media. Lahat kayo media. No? Media. So marami kayo. Medias. Pati medias ko. Lahat kayo, kasama kayo. Kasama kayo. May nararamdaman ko kaya nagpatawa. Kasama kayong lahat. Kasi kung sa akin nakakita, binabayaran yung mainstream media. Isang side lang binabalita, linti kayo. Tapos nung kakaamoy kayo ng medyo ito, mukhang maraming suporta at nagdedelikado na itong kabila. Binabalita nyo na itong Duterte. Anong klaseng media yan? Anong klaseng social responsibility meron kayo? Kaya dapat merong sistema tayo na nandyan yung death penalty, na ito enumerated lahat ng sangkot sa death penalty, yung scope niya, para pagka boom ko na pwedeng kahit sinong Pilipino i-report kayo, mag-complain at kayo ma-under trial. No? Pag hindi umubra yung ating judicial processes, doon tayo sa tribunal, doon sa Council of Elders magreklamo. Anything goes wrong, you go up to the Council of Elders natin. O di ba ang ganda? O di matakot kayo ngayon lahat. Matakot kayong lahat. Pati Congress. Pero nasa yung Congress Sa Proclamation 7 pa yung Congress. Ano na ba ako yan? For death penalty. No, yun. Binalikan ko ng konti. Sinasaklaw ko yung SOCMED, yung mainstream media, ng forms ng media. Anyone na sinupress yun, ganon, death penalty. Madali naman yung proof dyan madali. Ipapatawag lang naman yung yung mga may-ari. Yung mga may-ari ng media. Papatawag. May langaw Papatawag yung may-ari ng media. Papatay na. Mamamatay tao, mamamatay langaw. So, yun yung, okay. Yun yung, di ba? Mga, mag-comment kayo. Okay ba kayo doon? Dama yan. Kasi pagka wala kang intensyon, nyari, fact-checker ka, di matakot ka ngayon, hindi pwede yan. Tatanggalin. It's against the law. It's against the Constitution. Kasi ni-revise. Inayos na No law shall be passed abridging the freedom of expression. And no system, no policy, no rules, no standard, no regulation shall be adopted that abridges the freedom of expression. No SOCMED account shall be taken down in the guise of community standards.
Putang ina ninyo. Yung ganun ba? Kasi pagka binayali yun, ganun. Wala na. O di, dapat nga walang ganyang fact-checker eh. Bakit para saan ba yan? Fact-checker. At kung sakali, sige, kung magkakaroon ka ng fact-checker, hindi isang side lang siya. Hindi, pero bakit ka tatanggalin yung Facebook account mo na wala ka man lang kamalay-malay, wala ng proseso? Dapat yan may proseso at dapat yan sa bansa natin because meron tayong constitution na nirerespeto ang right ng bawat Pilipino, all 119 million Filipinos. Nirerespeto yung right magsalita. Kay ikaw may pinag-aralan, wala pinag-aralan. Kay ikaw bobo, ikaw matalino, genius ka, o ikaw moronic. Kung ikaw ay isang ita, no read, no write, hubok ka, wala kang alam, wala pinag-aralan. Ikaw, naka-Amerikana ka. Kagalang-galang na honorable. Pares kayo ng right. Putang inang walang ano yan kung kay mayaman ka, kay mahirap ka. Pares tayo ng right guaranteed by the Constitution. So, hindi pwede yun na mas mabigat yung right nitong isang mayaman, itong politiko, kaysa sa right ng maliliit na tao. Hindi pwede yun. And gusto ko mangyari sa atin, pantay-pantay yung right ng mga tao because yun yung guarantee ng Constitution. Yun yung naratify. Kaya nga kinakailan i-revisit yung Constitution, Proclamation number 3, and it will result to, advice lang naman yun, it will result to the Philippine Constitution of 2025. Kung magkakaroon ng advanced thinking lang ako. Imagine yun, revised amendment. Pwede nga 1987 Constitution pa rin, pero amendment, ganun. Kundi kaya, you come out with a better one, ganun din naman yun eh. Either it's an amendment o kaya it's ano tawag doon, derivative, no? The corrected version. Wala yung poot, wala yung galit, wala yung ginawa yung 1987 Constitution para birahin mo si Marcos. And then sumisingit yung mga leftists. Lagay mo ano dyan. Lagay mo dyan yung party list para may pag-asa tayo manalo. Ayun, nagkaroon ng party list. Sa gobyerno, yun, may pondo sila. Yun pondo, dala sa kung saan. Saka nakakita, guilty na nga eh. Convicted na nga, nandiyan pa, nakupo pa. Bumabanat pa. Diba? That's why it's stupid. So, comment kayo. Kung maano ko yung, para mabasa ko yung mga comment ninyo. Hindi ko necessarily masasagot, pero at least nakikita ko yung comment nyo. No? Thank you sa mga comment ninyo for that matter. Thank you. Okay, so, balik ako, dilema ng Malacanang. 30, 31, wala na, undas na eh. 1, 2, bakasyon pa rin eh. Kailan ba magpo-fall yung ano ba yan? Wednesday, 30, 31. 1, Friday, 2. Ay, long weekend pa. 3, 4. Resume sila, 5. US elections. Wala. That's why there's got to be something. Yun yung dilemma nila. Ang dyan, implementor AFP. So AFP, you will have to make a choice. If ever, umabot sa ganun. And then, taong bayan, you have to make a choice. Marcos, Duterte. You choose the person, Marcos, you look at what the Philippines will be. Given yung current scenario. Imbestiga, lihis-lihis,